Yung papa mo. Anong pangalan mo? Michelle. Ikaw, Michelle. Ikaw, Rochelle. Rochelle. Pares ka mo babae. Lalaki. Oo na, Michelle, ang pangalan mo kay lalaki ikaw. Ay, babae pala. Babae pala. Kaya na yung magkado. Ano, wala, nakahanap buhay si papa mo niyan. Opo. Kaya may sakit. May sakit si Papa. Amo nga ni, sabi sa akin ni papa mo. Pa! Papa! Pupuntahan natin yung kaibigan ko. Naawa kasi ako kanina, pumunta sa akin. Pasado alas 12 na. Hindi pa daw sila kumakain. Mayroon pa namang dalawang anak na maliit pa. Gutom na raw. May kaunti kaming ulam kanina, binigay ko sa kanya at binigyan ko pa ng pera. Sabi ko, bumili ka ng pang ulam. Tapos ang sabi niya, kagagaling niya lang sa trangkaso. At ngayon nagpupumilit nga mamingwit para meron silang pang ulam. So ngayon binigyan ko sila ng 1 kilong bigas, 2 noodles at 1 sardinas para man lang meron silang hapunan mamaya. Ayun siya doon sa dulo. Papa niyo ito? Papa ko. Yung papa mo. Anong pangalan mo? Michelle. Ikaw, Michelle. Ikaw, Rochelle. Rochelle. Pares ka mo babae. Lalaki. Oo na, Michelle, ang pangalan mo kay lalaki ikaw. Ay, babae pala. Babae pala. Kaya na yung magkado. Ano, wala, nakahanap buhay si papa mo niyan. Opo. Kaya may sakit. May sakit si Papa. Amo nga ni, sabi sa akin ni papa mo. Pa! Papa! Pa! Para na? Wala na bagang ito. Ito ang kamangod mo sa luto. Ito na lang. Ha? Ano ba pinayaw na? Ha? Ano ba? Ito yung dating pier dito sa amin sa Gaspo. Nabanggit ko nung nakaraan sa aking vlog na nasira na dahil sa bagyong Sinsang noong panahon na 1980s pa. Maliit pa ako noon. Na pagkaganda ng pier namin dito. Si Mama ho. At may mga dumadaong ditong barko noong panahon. Pero ngayon wala na kasi wala na pong mina ng carbon dito sa amin. Mama ko ba? Mahirap maglakad dito sa bato na dating pier dito sa amin. Yan po, ang dami na siyang mga bakawan. Pero dati wala po yan. Wala po yan, sementado. Simula nang masira ng bagyo, yun na po ang kinalabasan niya. At pabayaan na rin kasi wala na rin namang dito sa amin. Wala na rin mina ng carbon. Kaya yan ang nangyari sa pier namin na noon ay napakaganda, maraming ilaw at madaming tumatambay dito noong maliit pa ako. Minsan dinadala ako dito ng tatay ko. Minsan pasok kami sa barko na nakadaong dito para manood, kita ang loob ng barko. Pumapayag naman yung mga tripulante kasi lang naman. So ngayon hapon na, pero hindi pa
lubog yung araw kasi parang maaga pa, alas 4 pasado pa lang. Masyadong madulas yung mga bato kaya hinay ako sa nilalakad at gumilid na rin ako kasi madulas nga. May diferensya pa naman yung aking kaliwang paa na bangga kasi ako noon ang motor, nabali yung buto ko sa kaliwa, yung lower leg ko. Buti na lang at naka-recover ako at nakapaglakad ulit. Talagang dinakas ang loob ko na naka-recover kasi yung time na yun na ako ay nabangga, maliit pa yung aking panganay na anak at tinulungan ko yung aking sarili para makasurvive nung time na yun. Bali uuwi na ako kasi busy yung kaibigan ko, yung padre de pamilya. Kahit may sakit, namimingwit siya para may ulam sila ngayong gabi. Pero hindi ko na pinakita yung pagbigay ko ng kaunting tulong, hindi ko na binidyohan. Pero meron tayong dalang 1 kilong bigas at 2 noodles at 1 sardinas kasi nga hindi daw nakakapag trabaho yung kaibigan ko kasi trinang kaso siya. Pero ngayon kahit siguro hindi pa magaling, pumilit na maghanap buhay. Ayun, namimingwit siya doon sa may dulo ng pier. Kahit maliliit yung isda, sinatsaga na niya kasi kahit paano pwede na rin may ulam yun. At napansin ko parang ayaw niyang bigyan ko siya kaya hindi ko na pinilit, baka magalit. Kaya at this point uuwi na muna ako. Siguro sa susunod na lang baka pumayag na siya na videohan ko. Pero yung 2 anak niya na videohan ko, humihingi nga ng pera sa akin. 20 daw, tigya 10 daw sila, 10 piso. Siguro nagugutom na kaya humingi sa akin ng pera. Ang hanap buhay niya ay pangangalakal. Tapos ngayon may problema pa daw yung kanilang motor kasi sira daw. Bali papakita ko sa inyo yung kanyang habal-habal na ginagamit sa pag hanap buhay. Ito po, yan yung kanyang ginagamit. Tapos ngayon sira din daw kaya yun din ang sa pangdahilan kaya hindi siya makapaghanap buhay. Kuminsan pagka mayroong mga pwedeng ibenta na mga hindi ko naman kailangan sa bahay, binibigay ko na lang sa kanya. Kaya nung nakaraan yung sirang TV, meron na naman yung isang TV doon na sira, gusto ko sana ibigay sa kanya. At meron akong nakita ng mga buti ng gin ay wala namang mayari na nandun lang sa may gilid ng bakery. Ibibigay ko din sa kanya yon. So hanggang dito na lamang po yung aking vlog ngayon. Sana po ay mapansin nyo ang kaibigan kong ito na talagang hirap din sa buhay. Sana matulungan po natin siya. So maraming salamat po sa inyong panonood mga kapinta.